ang dugo ni Kristo na buwan. Ang topic po ng ating pastor nung social media ay kamatayan ng Panginoon. Kaya po pag kami kapalayan at tulad yung pagdanak ng dugo, no? Lagi yung pagdanak ng dugo ni Kristo na nila na kanyang kamatayan. Bagmat ang araw nito ay araw ng topic po doon sa palaspas. Bawa, ang dami nagtitinda sa tabi ng kalye, no? Sa yung tawag doon, yung palaspas, no? Yung pag-entry ni Jesus ng kanyang sa Jerusalem. Hindi po, pag-iisundan, no? Yung piyasa po natin yung teksto na po, sa panimula po natin, sabi gano'n, ang pagdanak ng dugo ng Panginoong Jesus doon sa krus ay dahilan para tayo matanggap ng kapatawaran sa ating mga kasalanan at pagtanggap sa loob ng presensya ng Diyos. Ibig sabihin, sa kanyang pagdanak ng kanyang dugo, pero nasa natin yung patawaran ng kasalanan. Without shedding of the blood, no, there is no forgiveness. Tsaka yung entry, yung pagpasok sa presensya ng Diyos. Sa presensya ng Diyos. B. Ang buhay ay nasa dugo. Life is in the blood. Leviticus 17:11. Pakibasa pa rin po. Leviticus 17:11. Sapagkat ang buhay ng laman ay nasa dugo, at ang aking ibibigay sa inyo sa ibabaw ng dambatan upang itubos sa inyo ang mga kaluluwa, sapagkat ang dugo ay siyang tumutubos dahil sa buhay. Ngayon, doon, kaluluwa, no? Tutubos, maganda yung King James, Sapagkat ang buhay ay nasa dugo at inuutos ko na dapat ihindog sa dambana bilang pangtubos sa inyong buhay. Bilang pangtubos sa inyong buhay. Ibig sabihin talaga yun, sa lumang tipan, kailangan yung dugo ng hayop May kapangyarihan doon para linisin yung mga kagamitan sa templo, no? Yun ang ginagawa nilang panglinis, ang dugo ng hayop. Tapos doon yung maganda kung maligtas yung ating kaluluwa, no? Sabi doon, bagamat lumang tipan pa yun, at makikita natin doon na there is power in the blood, no? May kapangyarihan yung dugo naglilinis siya. Tapos, dano yung mga yung mga may dialysis, no? Di ba? Nagkami dyan, no? Para yung dugo nila luminis, luminis. Pinipilter. So lang, pag nakapasok ko doon dyan kasi sa Panapaan, mayroong may dialysis center ng panahon ni Castillo, ni Mayor Castillo, yung katapat lang ng bahay nila, yung Panapaan, yung barangay doon. Sa kita ko, ang dami, nakahiga, tapos may mga sila rito. Dami yung filter, ewan ko kung yung nakakita, hindi ko pa, yun lang nakita ko nakahiga sila. May mga filter na yung dugo, dumadalo. Dialysis na po. Naglilinis. Doon sa lumang tipan, ganoon din. Dugo ng hayop ang ginagawa nila na panglinis. Bago ihandog yung kanilang mga buhay sa templo, no? Sa templo. Kailangan naroon muna ang paglilinis sa dugo. Kaya, sa panahon natin, mas mahalaga, mas may kapangyarihan ang dugo ng Panginoong Hesus. Yung ba, no? Kasi noon, kailangan magpapatay ka ng hayop, di ba? Pupunta ka sa templo, kung nagkasala ka, kung hindi gawa, kung hindi matakma, di ba? Pero ngayon, hindi. Pag tayo nakakilala sa Panginoon, ang dugo ng Panginoong Hesus ay nagpuplo na sa ating bloodstream. Yung sa daluyan ng dugo natin. Kasi saan ang Panginoong Hesus? Di ba sa puso natin? Ano yung sa puso? Saan ba nagsisimula yung bomba ng dugo? Yun ang buho bomba no? Nag-circulate sa lahat ng sa lahat ng ugat ng buong katawan ng tao. Yung puso, di ba? Takit din sa lahat ng organ ito, yung hindi nagpapahinga. Di ba? Kahit tulog ka, gumagana siya. Malalaman mo na buhay yung pinagbubuntis ng isang babae kung madedetect na may tibok ang
puso, di ba? Tapos babantayan na yun. Bibigyan ng mga vitamins para lumakas yung tibok ng puso ng bata, di ba? Para mabuhay. At pagsimula nun, ibig sabihin, buhay yun. Mabubuhay na. Kung matitigil lang yung tibok na yun, pag dumating ang hangganan ng kanyang buhay, yung hangganan ng kanyang buhay sa mundong ito, kung kailan ang hangganan. Lahat tayo may hangganan. Di ba? Ngayon, maganda ang hangganan ng buhay ng tao, pero kung hindi tayo mag-iingat, pwede yung hangganan ng buhay natin umikli. Di ba? Di ba? Kaya meron ng mga tao na may ikli ang buhay. Pag tinanong mo, bakit naging may ikli ang buhay na? May ginawa siya. May ginawa siya. Hindi nag-ingat, hindi niya ingatan yung kanyang katawan, hindi nag-ingat sa kanyang kinakain. Di ba? Kaya bumilis ang hangganan. Ang kabutihan lang, pag ang buhay natin ginagamit ng Diyos, tapos nag-iingat pa tayo, yung hangganan nito, lalo pang pinahaba ng Diyos. Di ba no? Hangganan ng Diyos dahil, alam niya, pinakikinabangan ko to. Property ko to. Pag-iingat ko to. Di ba? At pinakikinabangan ko to. Buhay nito. May kabuluhan to sa akin. Di ba? Yung plano ko at layunin ko, medyo doon siya dumadaan. Bagamat mabagal, di ba? Makakarating dito. Yung pinasimulan ko, mabuting gawa sa kanya. Darating din hanggang sa katapusan. Di ba? Kaya makikita natin na mahalagang ang dugo sa ating buhay. Siyempre, pag natuyuan ka ng dugo, kaya namatay. Di ba? Maraming nawalan dugo. Ba? Kaya hindi nakaabot sa ospital. Diba, malibig ganon ang pangyayari sa buhay ng tao. At sa lumang tipan, sa bagong tipan, napakahalaga ang dugo. C. Ano ang nagawa ng kapangyarihan ng dugo ni Kristo? May nagawa yung kapangyarihan ng dugo ni Kristo. Kaya kami kanta na, there's power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Di ba? May awit na gano'n na may kapangyarihan yung dugo ng dugo ng Panginoong Jesus. Di ba? Siya ang kordero, siya ang Lamb ng Diyos na mag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Siya yung dugo ng Lamb na walang kapintasan na maglilinis ng kasalanan ng sanlibutan sa John 1:29. Yan, ano nagwalang pangyarihan dugo ni Jesus? May tatlong tanong na magiging punto po natin kung ano ang tatlong nagawa ng kapangyarihan ng dugo ni Jesus. Unang tanong, ano ang ginagawa ng kasalanan sa ating buhay? Kasi ito ang unang inatake niya. Walang pwedeng sumira sa gawa ng kasalanan sa buhay ng tao kundi ang dugo ng Panginoon Jesus. Ano ang ginagawa ng dugo ni Kristo para sa Diyos, para sa tao, at para kay Satanas? Pangatlong tanong, ano ang naibigay na tulong ng dugo ni Kristo sa ating buhay? Ano po? Sige po, pag-aralan po natin isa-isa. Ano ang ginagawa ng kasalanan sa ating buhay? Dito po para makita natin ang nagawa ng kapangyarihan ng dugo ni Jesus sa kasalanan. Kaya makita natin, tinutumbok natin yung una niyang inatake, ang kasalanan. Sabi ko, yung sa una, inilayo tayo mula sa Diyos. Yun ang nagginawa ng kasalanan. Inilayo niya tayo mula sa Diyos. Isaiah 59 verse 2. Pakibasa po. Pandit. Isaiah 59 verse 2.
ang masama ng gawa, ang ganda, ang tawarin ng sa Diyos. Sa ano, kaya hindi mo siya makikita. At hindi niya kayo makikita. Hindi siya makita, no? Dito sa mabuting balita. Ngunit ang sala mo, ang ganda rin yung paliwanag na yun, no? Ang nagiging dahilan kaya di marinig ang dalangin mo. At siya rin, at siya rin dahilan sa paglalayo niyo ng Diyos. Di ba? Dahil sa kasalanan, inilayo tayo mula sa Diyos ng kasalanan. Kung yung kasalanan, yung sala natin. B. Yung makita natin muna yung ginawa ng kasalanan sa ating buhay. Ginawa niya na maramdaman natin na tayo ay makasalanan. Awit 38 verse 4, pakibasa. Ginawa niya na maramdaman natin na tayo ay makasalanan. Yan, pakibasa. Awit 38 4. Yun, di mo ba? Kapag tayo may kasalanan, sabi roon, ako'y nalulunod sa taglay kong sala. Sa dinami-dami, parang bahana. Mabigat na luba itong aking dala. Hindi po ano yung mararamdaman natin kung ano ang ginagawa ng kasalanan, di mo ba? Pag nagkasala ang tao, malimit, binabantay ng Diablo, hikondema, sinatula tayo. Talaga makasalanan ka. Talaga ikaw, wala ka nang gagawin, kundi niya. Pautulit mo lang ginagawa yan. Kaya sumba tayo. Sabi sa verse 18, ito, aking ihayag ang kasalanan ko, mga kasalanan sa aking gumugulo. Pag sabihin, pag meron tayong nagawang kasalanan, talagang guguluhin tayo nito. Hindi ka patutulugin ito. Di ba? Ang hirap matulog. Di ba? Pag ang tao may ginagawang hindi maganda, yung bigat ng saloobin, yung bigat ng isip, guguluhin ka niya eh. Pabibigitan niya ang kalooban mo, pabibigatin niya ang isip mo. Diba? Talagang guguluhin ka niya kahit sa pagtulog. Babagabagin ka niya. Ganun siya, ganun yung kasalanan niya. Pararamdam niya sa'yo na kung gaano kabigat pag tayo nakakagawa ng kasalanan. Diba? Kaya napakahalaga yung dugo ni Jesus eh. Pag nararamdam mo, isip mo, nakikiba ka na. Pag alam mo, masama na ang tingin mo. Pag alam mo, yung bibig mo, hindi na maganda ang sinasabi. Kalooban mo, mabigat na. Pag alam mo, walang tutulong sa'yo kundi dugo ni Jesus eh. Wala eh. Yun lang eh. Linisin mo. Pag nakikita mo yun, linisin mo ang isip ko, aking bibig, aking kalooban. Yun lang magbibigay sa atin ng kapayapaan, wala na eh. Kaya ganun kahalaga ang dugo ng Panginoong Jesus. Kasi lahat ng bagay nililinis ng dugo eh. Noon nga nalilinis sa templo, lahat ng kagamitan ng templo. Tapos, para ang tao luminis siya, yun ang gagawin niya, papatay ng hayop. Di ba? Kailangan magdala ng aalog para yung dugo. Di ba? Bilang kapatawaran. Ganun lumang tipan eh. Higit na mas mahalaga ang dugo ni Jesus sa ating kapanahunan kesa sa dugo na binubuhos noon ng dugo ng hayop. Kaya, mararamdaman natin eh. Yung laking tulong na ginagawa ng Panginoong Jesus. Pag alam mo, nararamdaman mo na yun. Kasi mahihirapan ka eh. Mag-iisip ka na masama sa kapwa mo. Bibilang ng minuto. Bibilang ng oras. Kaya nahihirapan. Hindi yung tao. Nag-iisipan. Mismo ikaw. Di ba? Kasi struggle ka doon eh. Na alam mo, hindi nalulugod ng Diyos sa'yo. Di ba? Alam mo, hindi natutuwa ang Diyos sa'yo. At nakapagsalita ka. Di ba?
Kaya yung dugo ni Jesus, ganoon kalaga. There is power in the blood of Jesus. Kasi aaksayahin ang kasalanan ang bawat oras ng buhay natin. Nung wala kang, minsan may mga tao ka, wala yung nagagawa eh. Di ba? Sabi niya, wala akong nagawa eh. Nasayang na ang oras ko. Wala akong ginawa kundi magmukog sa isang sulok. Iniisip ko lagi kung anong mga ginawa ko. Iniisip ko yung ginawa sa akin ng tao mo. Iniisip ko yung mali. Di ba? Wala na akong nagawa kundi mag-isip na. Di ba? Meron to. Ewan ko kayo nakatinig na gano'n. Yung ba? Nasasayang ang panahon natin dahil minsan sa ganung sitwasyon. Dahil sa kasalanan, paparamdam na sa atin. At nag-waste ng time sa buhay natin. Pangatlo, nagbigay kay Satanas sa akusahan tayo. Pahayag 12:10. Pahayag 12:10. Pakibasa. Pahayag 12:10. At narinig ko ang isang malakas na tinig sa langit na nagsasabi, ngayon, dumating na ang kaligtasan at ang kapangyarihan at ang kaharian ng ating Diyos at ang kapangalahan ng kanyang Kristo sapagkat inihapis na ang tagapagsumbong sa ating mga kapatid na siya ang kanilang nagsusumbong sa harapan ng ating Diyos araw at gabi. Yun, no? Nihagis na yung taga-sumbong dito. Sapagkat ibinagsak na ang maakusa sa ating mga kapatid sa harap ng Diyos araw at gabi. Di ba? Pag nagkamali tayo, araw at gabi, hindi tumitigil ang Diablo magsumbong sa Diyos. Yun, ginawa na naman, sinabi na naman hindi maganda. Anak mo ba yun? Araw at gabi, nagsusumbong ang Diablo. Inaakusahan tayo. Sinusumbong tayo sa Diyos. Nagsusumbong siya. Ayun Kaya mo, alam mo ba yun? Yun yung nangyari kay Job eh. Si Satanas, di ba? He accused the brethren. Susumbong na tayo araw at gabi. Basta't may mali tayong nagawa, pupunta agad sa Diyos yun. Susumbong agad. Bagamat ang isip natin, hindi na mabasa. No? Pero yung gagawin natin, kita niya. Susumbong niya agad yun. Aakusahan na tayo. Meron bang ganung totoo ba? Alam mo yun? Doon ba? Christian yun? Born again ba yun? Sabihin niya sa katabi niya sa Diyos daw. No. Araw at gabi yun. Ganun ang trabaho ng kaaway sa buhay natin. Sa buhay natin. Kaya nga, sabi ng Bible, siya ay umaaligi sa buhay natin. Hinahanap, umahanap siya ng tiyempo para meron siyang maisumbong sa Diyos. Araw at gabi. Pang-apat, apat lang ito na saningan na sila. Ano ang ginagawa sa natin ba? Kamatayan ang hinihingi nitong kabayaran. Yung ba? Ezekiel 18 verse 4. Pakibasa po. Kamatayan ang hinihingi ito. Pag gusto niya, pagbayarin mo yun. Ibig sabihin, huwag mong sasamahan yun. Lalayuan mo yun. Huwag mong kamatayan. Ibig sabihin yun. Separation to God. Pakibasa. Ezekiel. Sino nakatingin? Nakita mo naman? Ezekiel 18 verse 4. Ezekiel chapter 18 verse 4. Sabi, akin ang buhay ng lahat ng tao, maging ang ama o sa anak, at ang kaluluwang magkasala ay mamamatay. No. Akin ang lahat ng buhay ng ama at ng anak. Ang buhay na nagkakasala ay pagbabayarin niya. Doon sa iba, ang kaluluwa na nagkakasala ay sisiniling ko ng kamatayan. Sisiniling ko ng kamatayan. Sabi sa Romans 6:33,
For the wages of sin is death, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kamatayan ang kabayaran. Ngunit ang dugo ni Jesus, ang kabayaran ng buhay na walang hanggan. Yun po. Kaya makikita po natin, ano ginawa ng kasalanan sa ating buhay? Inilayo tayo, ginawa tayong maramdami, yung bigyan tayo ng bigat. Pangatlo, inaakusahan tayo sa harap ng Diyos, sa araw at gabi. Pangapat, kailangan, hinihingi niya, bayaran niya. Hinihingi niya sa Diyos, bayaran natin yun. Diba? Yung kamatayan, minsan kamatayan, separation to God. Yung lumayo ka sa Kanya, huwag na kayo magkaroon ng relasyon. Nagawa ka lang naman lagi na hindi maganda niya. Yun ang sumbong niya lagi. May laging hinihingi siyang kabayaran. Ang dugo ni Kristo, ang katugunan, ang dugo ni Kristo, ang katugunan sa lahat ng ating pangailangan sa gawa ng kasalanan sa ating buhay. Ibig sabihin, walang ibang katugunan sa lahat ng ating kasalanan, kundi ang pangailangan natin ng dugo ni Jesus. Ang dugo lamang ni Jesus, ang tanging kailangan natin para mapalapit tayo sa Diyos, para huwag natin maramdaman tayo hindi naman kasalanan, para huwag tayo makasuhan ng Diablo, para huwag nating bayaran ito na kamatayan. Why? Yan ang ginawa ng kapangyarihan ng dugo ni Jesus. Pinalaya tayo sa kasalanan. Hinugasan tayo at nilinis ng dugo ni Jesus sa lahat ng ating mga kasalanan. Ang lahat ng bagay ay nililinis ng dugo. Anong bagay na nangyayari sa buhay natin, walang pwedeng maglinis niya, kundi ang dugo ni Jesus. Kasi walang bagay na nalilinis. Sa lumang tipan, ngayon gamit sa templo. Ngayon, ang templo tayo. Mas makapangyarihan ng dugo ni Jesus ngayon kesa noon. Kung yung dugo noon ng hayop ay nakakapaglinis, masigit ang higit sa lahat, ang dugo ni Jesus sa ngayon ay may kapangyarihan na linisin tayo sa ating mga kasalanan. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Thank you, Jesus. Pangalawang punto. Ano ang ginagawa ng kasalanan? Ano ang nagawa ng kapangyarihan ng dugo ni Kristo? Pangalawang tanong, ano ang ginagawa ng dugo ni Kristo para sa Diyos, para sa tao, at para kay Satanas? Para sa Diyos, na ibalik niya ang ating relasyon sa Diyos. Na ibalik niya. Yun ang nagawa ng dugo. Yung basahin po natin, Roma chapter 5, verse 8 to 11. Roma 5, 8 to 11. Pakibasa po. Pakibasa. Roma 5, 8 to 11. Roma chapter 5 verse 8 to 11. Ito pong sinasabi, ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Yamang sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ngayon ay napawalang sala, lalong tiyak na maliligtas tayo sa poot ng Diyos. Dati, tayo'y mga kaaway ng Diyos, ngunit tinanggap niya na tayo bilang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. At dahil dito, tiyak na maliligtas tayo sapagkat si Kristo ay buhay. At hindi lamang yan, tayo'y nagagalak dahil sa ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, sapagkat dahil sa Kanya ay tinanggap tayo bilang mga kaibigan ng Diyos. Salamat siya. Ang ganda ng translation. Literal. Literal lang. Sabi ito, ipinirma ng Diyos sa kanyang pag-ibig sa mamatay si Kristo para sa atin ng mga kasalanan pa tayo. Tapos ngayon, napawalang tayo. Paano tayo napawalang sala? Na-justified? Na-absuelto? Na tayo sa pamamagitan ng kanyang dugo. Lalo ang tiyak na maliligtas tayo sa poot ng Diyos sa pamamagitan niya. Dati tayo kaaway ng Diyos. Ngayon, kaibigan niya tayo. Alang-alang sa kanyang pagkamatay. Nagagalak tayo, nagpupuri sa pamamagitan Panginoong Jesus dahil sa kanya, tinanggap tayo ng Diyos na kaibigan niya. Napawalang sala tayo, naging kaibigan tayo ng Diyos. Sinamahan tayo ng Diyos.
yung cross is the symbol of His love. Yung cross, no? Simbolo yun ng pag-ibig ng Diyos, eh. Pag nakita mo yung cross, pinapako sa Jesus, Lord, nakikita natin kung paano tayo minahal ni Jesus. Ganun ang ginawa niya para may padawa niya ang pagmamahal. Kailangan siya mapako. Di ba? Yung cross ay symbol of His love. Symbol ng kanyang buhay. At tapos sabi, tayo ay napawalang sala, justified because of His blood. Kung walang dugo ni Jesus, na nabuhos ako sa Kalbaryo, hindi niya maipapakita ang pagmamahal ng atin. Di ba? Hindi niya maipapakita ito. At higit sa lahat, kung hindi nabuhos yung pagkasaksak, di ba? Bumuhos yung dugo. Sabay yung tabing. Sabay na sabay yung tabing sa templo, nahapak. Nabuhos na yung dugo. Yung sabihin sa templo ni Solomon, wala nang sa Jerusalem. Wala nang papasok ng dugong ayaw doon kasi wala na. Yung dugo ni Jesus, nabuhos na. Nabuhos na ang dugo ni Jesus. At naibalik niya ang ating relasyon sa Kanya, di ba? Walang naging daan. Di ba? Malimit sa Kanya sa relasyon sa mga tribo. Pag ang dalawang tribo may pag-away-away, para mapagkasundo, kailangan may blood compact. Di ba? Yun ang simbolo ng magandang relasyon ng dalawang tribo. Kailangan tayo pagtibayin natin sa pamamagitan ng blood compact. Susugatan yung isa dito. Susugatan siya at pagbibilit yung gano'n. Magsasama yung malang dugo. Ibig sabihin, magkasundo ng muli tayo. Gano'n ang ginawa ng dugo ng Panginoong Jesus. Ibinuhos niya sa atin yung dugo na upang ipakita niya na meron na ulit akong kaugnayan sa inyo. At matindi kaugnayan ang sample niya. Kaibigan. Iba ang kaibigan. Di ba? Iba ang kaibigan. Minsan, mas higit pa ang relasyon ng magulang kaysa sa kaibigan. Di ba? Kasi yung kaibigan, love it at all times. Hindi siya nag-iiwanan. Di ba, no? They love at all times. Ganun niya tayo minrato. Ganun niya ibinalik ang relasyon natin sa Kanya dahil sa Kanyang dugo na ngayon, mamahalin na kita sa lahat ng oras. Lalo na in times of adversity, sa kasaunaan. Ibig sabihin, ganoon ang nagawa ng dugo ni Jesus. Naibalik niya ang ating relasyon. Yun ang ginawa ng Diyos para sa atin, ng dugo ni Kristo, para sa Diyos. Karoon tayo relasyon. Pangalawa, para sa tao, anong ginagawa ng dugo ni Kristo para sa tao? Ang dugo ang nagbigay ng katapangan para makapasok sa presensya ng Diyos. Hebreo, chapter 10, 19 to 22. Hebreo, pakibasa po. Hebreo, chapter 10, 19 to 22. Sino babasa? Nandiyan naman. Ton, pakibasa. Hebreo. Hebreo chapter 10 verse 19 To 22. Kaya nga, mga kapatid, tayo'y malaya na ang makakapasok sa dakong kabanal-banalan dahil sa dugo ni Jesus. Binuksan niya para sa atin ang isang bago at buhay na daanan naglalagos hanggang sa kabila ng tabing. At ang tabing na ito ay kanyang katawan. Tayo ay may iisang pinakapunong pari na namamahala sa sambayanan ng Diyos. Kaya lumapit tayo sa Diyos na may pusong tapat at may matibay na pananampalataya sa Kanya. Lumapit tayo na may malinis na budi, sapagkat nilinis na ang ating mga puso at hinugasan ng dalisay na tubig ang ating mga katawan. Yun po. Dahil sa dugo ni Jesus, nakakapasok tayo ng may katapangan. Sa dugo ng dugo. Pag ako nagsimulang manalangin, lagi araw-araw na, Diyos Ama, salamat po sa pangalan ni Jesus, lumalapit po ko sa inyo. Taglay po ang lubog na buhos sa krus na Kalbaryo at sa patnubay at gabay at tulong ng banal na Espiritu. Ilalap sa iyo ang araw nito ng aming buhay. Lagi yung dugo ni Jesus.
hindi nawawala. Kasi bakit? Yun ang katiyakan ng pagpasok eh. Yun ang katiyakan ng pagpasok eh. Di ba? Doon mo mararamdaman na nakapasok ka sa presensya ng Diyos. Nakuha po natin. Meron ako nabasa na sa Bible School ako, nabasa ako ng libro doon na ang dugo ni Jesus ay nagpupulo sa bloodstream natin. Kasi yung dugo ni Jesus na tinarap yun, bumuhos yun sa lupa. At yung pagbuhos yun sa lupa, gumapak ng dugo yun sa buong mundo. Lahat ng kakainin mo, tatanggan mo, may dugo ni Jesus. At ang bawat kinakain mo, may dugo ni Jesus. By faith. Kasi noon, Old Testament, literal eh. Dadala ka ng hayop, nakikita mo yung hayop. Pero ngayon, hindi. By faith, ang dugo ni Jesus dumadaloy sa atin. Sabi ng libro, in your bloodstream, flowing the blood of Jesus. Dahil ang dugo ni Jesus ay nabuhos sa buong lupa. Diba? Pagbuhos nun sa buong mundo yun. Nahaluan ng dugo ng Panginoong Jesus. Ang mga soil, ang mga lupa. Diba? At tayo ay isa sa lupa. Galing tayo sa lupa na dinaluyan ng dugo ng Panginoon. Kaya meron tayong katapangan na pumasok sa presensya ng Diyos para kay Satanas. Para kay Satanas ang ginawa ng dugo ni Kristo. Para kay Satanas ang dugo ang sumira o ang nagwasak ng lahat ng legal na karapatan ng pagmamahari sa atin ni Satanas. Colossus 1:14. Pakibasa po, Colossus 1:14. Pakibasa. Colossus 1:14. Dito ko yung sinod, hindi nakabukas eh. Colossus 1:14, na siyang kinaroroonan ng ating katutusan, na siyang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Yun, siya ang kapatawaran. Dahil dito sa akin, yung sabi dito, dahil sa dugo ni Kristong nabuhos, dahil sa dugo ni Kristong nabuhos, tayo'y natubos na. At napatawad na ang ating mga kasalanan. Natubos na tayo, ibig sabihin, redemption, buyback. Nabili tayo ng dugo ni Jesus. Diba sabi sa Peter, diba? Hindi ginto pila ang pinabili sa inyo ni Jesus, kundi ang kanyang dugo ang pinabili. Kaya nga, hindi sabi sa Korinto, hindi na pag-aari ang katawan. Kayo ay templo ng Diyos, pag-aari na kayo ng Diyos. Kaya gamitin niyo ang katawan para sa ikararangal at kaluluwalhati ng Panginoong Jesus. Kaya, pakinggan ko natin, we are God's property. We belong to Jesus. We are not Satan ownership. Hindi tayo pag-aari ng Satanas. Dati tayo pag-aari ng Satanas para tayong pawn niya na sa hawlan, nalagay niya sa hawlan, dadali niya sa beer house, dadali niya sa sugalan, dadali niya sa mga bar, dadali niya kung saan niya dalhin, wala, control. Pag-aari niya tayo, kontrolado tayo na eh. You are in his control eh. Kontrolado ka niya eh. Hindi ka pag-aari niya eh. Yung legal rights na ownership, na andun eh. You are Satan legal rights of ownership. May legal siyang karapatan ng pag-aari sa buhay natin dahil wala sa atin si Jesus, siya ang nasa atin. Kaya kung saan tayo niya dalhin, wala tayo magawa. Kahit tayo gumawa ng kasalanan, nagagawa mo. Kasi bakit? Yung author ng kasalanan at yung author ng faith na si Jesus, wala pa sa'yo. Yung author ng kasalanan na sa'yo. Kaya dadalhin ka niya sa pagkakasala. Gagawin ka niya para maging sanhi ng pagkakasala ng iba. Sanhi ng kasalanan ng mundo ito. Dumawa kasi pag-aari. But now, wala na siyang karapatan ng pagmamahari sa atin. Kasi why? We are God's property. We belong to Jesus. Pag-aari po ba tayo ni Jesus? Si Jesus po ba ay nasa atin? At dahil si Jesus ay nasa atin, katulad ng ginagawa ni Satanas, na pahamak ang buhay natin, ginagawa sa atin ni Satanas, dadali tayo sa masasama.
Para gumawa ng kasalanan. Ngayon naman, ginagawa tayo ni Jesus dahil pag humahayari na tayo, ginagawa ni Jesus na tayo ay pagmalasakitan, mahalin, arugain, kalingain, alagaan. Yan ang ginagawa ng Panginoon Jesus sa atin sa araw-araw. They are new every morning. New every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Ito'y laging sariwa bawat umaga. Pagkagising natin, sariwa yung love na ibinibigay niya sa atin. Kasi bakit? We are His property. Tayo ay pag-aari niya. Walang makapagbibigay ng kalwalatian sa Diyos kundi sa pamamagitan natin. Walang magbibigay sa kanyang karangalan tulad kinakailangan kundi yung kanyang pag-aari. At walang iba kundi tayo yun. Amen? Palakpakan pa natin ang Panginoon. Ang ginawa ni Jesus, hindi na rin na relasyon natin sa Diyos. Anong ginawa sa tao na kapasok sa presensya ng Diyos, nagawa niya para sa Satanas, hindi niya siya may-ari sa atin. Binili na tayo ng dugo ni Jesus. Pangatlong punto. Ano ang naibigay na tulong na dugo ni Kristo? Ano ang naibigay? May tulong na ibigay ang dugo ni Kristo sa buhay natin yun. Una ay malinis na puso. Pakibasa po natin. 1 John 1:7. 1 John 1:7. Unang 1. Sino nakabasa? Yun. Si pakibasa Jaire. Unang 1. 1-7. Verse 7. Ngunit kung namuhay tayo sa liwanag, paano siya ay namaliwanag dahil nagkakaisa at nalilinis sa mundo para ng anak sa lahat ng ating Sapagkat namumuhay tayo sa liwanag, tulad niya sa liwanag, may pakikiisa tayo sa isa't isa, kasama natin siya. At habang sinasamahan tayo ni Jesus, ang ginagawa ni Jesus, nililinis tayo ng dugo ni Jesus na kanyang anak mula sa ating kasalanan. Lagi na tayo, kung gusto natin magpalinis, pumasok sa iyo sa mga maduming isip, palinis mo kagad. Kasi kasama natin siya. Nakapagsalita ka na hindi maganda, palinis mo kagad. Kasi pag hindi ka naging maaga, pahihirapan ka niya. Bibigatin niya ang kalooban. Gugulihin niya utak mo. Tapos aakusahan ka pa. Di ba? Doon ayun ang naitulong sa atin ang dugo ni Jesus. Sabi nga doon sa Hebreo 9:14, nililinis ng dugo ni Jesus sa ating puso at pag-iisip. Nililinis ni Jesus ang ating konsensya. Di ba? Ating konsensya. Yun ang naitulong sa atin ang dugo ni Jesus hanggang ngayon. Sa lahat ng bagay, walang bagay na hindi pwedeng linisin ng dugo. At ang dugo ni Jesus na sa atin, pwede tayong linisin ito sa bawat oras, sa bawat minuto, sa bawat sandali, at sa bawat araw. Kung nahihirapan tayo makibaka sa daigdig, kasama, there's power in the blood of Jesus. Amen? Para yung kapayapaan yung lagi sumati. Pangalawa, ano ang ibigay ng tulong ng dugo ni Kristo? John chapter 6, 53-54, pakibasa. John. Sino dyan sa likod? Si Noel Sabina. Ay, Noel. Pakibasa, John 6, 53-54. Tama rin din natin mo si Ibala Noel. Tahimik din na eh. Yung Noel, tahimik eh. Ando nga yan, no? May laman. Sabi ng kasabi ko. John 6, 53-54. Hindi, Noel, sabi nyo. Wala naman sa lamin. Wala. Ay, Vandal, pwede makisabot mo na. Natuwayo mo. Pareho galing. Hindi na tayo. John chapter 6, 53-54. Ito po ang sinasabi. Kaya't sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, malibang kanin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo,
hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Thank you, Manuel. Di po, ang libing na tulong una, malinis na puso. Pangalawa, meron tayong buhay na walang hanggan. Ibig sabihin ng buhay na walang hanggan doon, pag kinain natin, ininom mo kayo ang dugo, ang ibig sabihin ng Panginoong Jesus doon, ang ibig sabihin niya, His life is make our own life. Ang buhay na gusto niya maging buhay natin. Kaya sabi ni Pedro sa 63, saan pa ako pupunta, Panginoon? Yung nasa iyo ang buhay na walang hanggan. Yung salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Saan pa ako pupunta? Ibig sabihin, gusto ni Jesus na siya ay maging atin. Sabi nga nung kanta, that everything I need is in you. That everything I need is in Jesus. Di ba? Ang lahat nating pangailangan. Kaya sabi doon, maging ako ang lahat ng pangailangan nyo. Pag ginawa niyo, hindi na intindihan sabi ni Pedro, saan pa pupunta? Sa iyong buhay na walang hanggan. Wala na pupuntahan. Ibig sabihin, ang dugo ni Jesus, ang tumulong sa atin, ang nagbigay ng tulong sa atin para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Amen? Kaya tayo may buhay na walang hanggan. Bubuhay na tayo sa huling araw. Lagi ko kasi 67 na po ako, lagi ko iniisip yan. Wala akong nakitang buhay na perfect sa Biblia. Wala. Doon lang ang perfect life sa buhay na walang hanggan. Habang nabubuhay ka pa rito, masasaktan ka ng karamdaman. Maring masaktan ka dahil matami nilang kaunawa sa'yo. Di ba? Pag sinabihan mo, imbis na magpasalamat, di ka mabuti. Hindi. Di ba? Wala kang kapangyarihan, wala kang Di ba? Nagsabi sa akin na gano'n. Kahit di ka mabuti ko. Di ba? Yan, masasaktan na. Yan itong mundo Di ba? Di ba? Pero salamat, may buhay na walang hanggan. Mararanasan natin ang ganap na buhay doon sa buhay na walang hanggan. At ito ay naitulong sa atin na magkaroon tayo dahil sa dugo ni Kristo. Amen? Pakita natin ang Panginoong Jesus. Pagmuli na po, pagmuli. Sakto na si Diyos. Sakto 10 to. Isa nila ko inilapit, nibigyan tulad ng dugo ni Kristo, inilapit tayo sa Diyos. Efeso, ako na lang po mabasa, Efeso 2:13. Dito kasi maganda Ito po pagkakasabi. Subalit kabilang na kayo kay Kristo ngayon. Kabilang na tayo. Kabilang na po ba tayo kay Kristo ngayon? Amen. Kaya dati malayo sa Diyos dahil inilapit kayo ng dugo ni Kristo sa Diyos. Sino ang naglapit sa atin sa Diyos? Ang dugo ni Kristo. Inilapit tayo ng dugo ni Kristo sa Diyos. Kaya nakakalapit na tayo sa Diyos ngayon dahil sa dugo ni Kristo. Diba po, sa dugo ni Kristo. Ito ang nagbigay na tulong. Ang tabing ng nabuksang Holy Police sa Solomon dahil sa pagkabuhos ng dugo ni Jesus. Kaya nakakalapit na tayo sa Diyos. Yan yung tulong sa atin. Pangwakas. Pangwakas pa, babasahin na lang po natin. Ngayon, nauunawaan natin na ang kalugan ng pagkabuhos ng dugo ni Jesus para sa Diyos, para kay Christ, para sa atin. Ibig sabihin, nauunawaan na natin kung ang pagkabuhos ng dugo ni Jesus. Nagkaroon tayo ng Jesus sa Diyos. Hindi na tayo pagkakari, Satanas. Binili tayo ng dugo ni Jesus. At para sa atin, matapang na tayo nakakapasok, nakakalapit sa Diyos. Dahil sa dugo ni Jesus. May kapangyarihan ng dugo ni Jesus para sa kapatawaran natin ng kasalanan. Lilinisin tayo mula sa kasalanan at ingatan tayo mula sa pamiminsala ng Satanas. Di ba? Laging
Kailangan natin ang dugo ni Jesus at ang dugo ni Jesus ay sa ating araw-araw. Kaya magagamit natin sa araw-araw, oras-oras, sandali upang huwag tayong guluhin ng diablo. Ang kapayapaan huwag nang manakaw sa ating puso, sa ating buhay. Dahil sa dugo ni Jesus. Panlinis na ulit dugo ng hayop. Panlinis na ulit dugo ng hayop. Ngayon ang panlinis natin ay ang dugo ni Jesus. Ibahagi natin sa ibang katotohanan na nagagawa ng kapangyarihan ni Jesus. I-share natin. At gamitin natin ang dugo ni Jesus araw-araw sa ating buhay na dumadalo sa atin. Dahil sa away, magamit natin para sa Diyos at para sa atin. At lagi tayong magpalinis. Dahil ang lahat ng bagay ay nililinis ng dugo. Kaya sa araw-araw, kung gusto natin maglinis na ating pagkatao, mayroong dugo ni Jesus na magagamit natin para tayo ay luminis. Amen? Hindi natin may iwasan ang marumihan sa mundo ito. Pero salamat. May kapangyarihan ang dugo ng Panginoon Jesus Cristo. Amen? Tayo po natin kung kayo. Palakpakan po natin ang Panginoon. Para kay Jesus